Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 7 sa buwan ng Mayo 2020. Mula po sa lalawigan ng Iloilo. Ako pa rin po, si Kim Charles Ancuna. Tayo po ay humihingi ng paumanhin na halos isang linggo tayong hindi nakapag sa himpapawid. Dahil na nga rin po sa mga mahalagang bagay na ating inaasikaso. Pero hindi po yan dahil sa nakatanggap tayo ng CDO mula po sa National Telecommunication Commissions. Dahil hindi po tayo saklaw ng nasabing batas, wala po tayong prangkesa. Dahil po hindi tayo gumagamit ng frequency na pag-aari ng Estado. Di po tulad sa ABS-CBN, kinalulungkot po natin ang pagsara ng ilang himpilan ng kilalang pinakamalaking network, broadcasting network sa bansa, ang ABS-CBN Corporation. Naisyuhan yung ABS-CBN ang kanilang prangkisa noong 1995 for 25 years at nag-expire noong May 4, 2020. Pero yun na nga po, nakakalungkot, pero isa lamang ito sa makapagpatunay na umiiral ang batas sa ating bansang Pilipinas. Doralex, Sedlex, no one is above the law. Minsan napakalungkot, pero at napakasakit, napakapait. Pero siyempre, yan ay batas. Igalang natin ang batas. Pero nandito tayo ngayon para talakayin kung paano nga ba nilalakad yung prangkesa. At syempre, how a bill becomes a law. Diyan po sa may lower Congress or sa Kamara de Representante or sa House of Representatives. Ano pa ba? Mababang kapulungan. Yan po yung tawag dyan alam nyo, itong congressional franchise or legislative franchise, base nga po sa saligang batas, ito ay may ituturing na private bill at base sa saligang batas, dapat nag-originate ito exclusively dyan nga po sa House of Representatives. Siyempre, ano yung procedure? Dapat may mag-sponsor na congressman na kung saan siya yung magpa-file ng House bill na yan. At syempre, dadaan yan sa 3 readings. Sa unang readings, dapat depensahan niya yan. Nakalagay dyan yung title ng kanyang batas. Ano ba yung House bill na isinusulong niya? Syempre, dadalhin yan dyan sa may Committee on Legislative Franchises. At dyan po sa committee na yan, didepensahan ng sponsor na congressman. At syempre, kung yung bill niya ay nakalusot sa committee, gagawan niya ng committee report at i-endorse sa second reading na kung saan posibleng magkaroon ng debate sa plenaryo during the second reading. At syempre, pag nakapasa yan sa second reading, i-endorse yan sa third reading na kung saan magkakaroon ng botohan dyan sa Kongreso. At once na naipasa na sa third reading, babasahin yung batas na yan at syempre, pagpasado, i-endorse yan sa Senado. At pagdating dyan sa Senado, mga kaibigan, another process, ulitin ulit yun yung 3 proseso, first, second, and third reading. Pero syempre, sa first reading dyan sa Senado, i-refer yan sa Committee on Public Services na kung saan magkakaroon rin ng debate at kung sakaling ma-approve, iakyat sa or gagawa ng committee report at iakyat sa second reading. Another debate na naman yan. And after nun, babasahin sa third reading. Diyan sa third reading, wala nang debate. At sakaling pasado, maaaring
mag-prepare ng enrolled bill at ito'y ipapadala sa Malacanang. Pero pwede permahan at pwede ring hindi permahan ng Pangulo. In which case, mag-lapse into law. Palagay na lang natin, pag pinirmahan ng Pangulo at nag-lapse into law, meron doon na effectivity clause at dapat i-publish yon sa newspaper in general circulation in 15 days. Pag na-publish yon, effective na yung batas na yon after 15 days. At syempre, kung na-aprobahan na yung batas, maitatawag na natin or tawagin na natin Republic Act yan, batas na yan. Halimbawa, ako yung applicant, magpapagawa ako ng isang TV station sa Cavite. Pag-approve na yan, na kung saan yung RA na yan, it gives me the authority to put up a TV station. Dadaling ko yan doon sa NTC. By the way, yung NTC pala, collegial body yan. Meron silang commissioner at saka dalawang deputy commissioner. At saka yung dyan sa NTC, mag-a-apply ako for the issuance of a Certificate of Public Convenience and Necessity or NPCN. To operate a TV station dito po sa Cavite with a prayer for the issuance of Provisional Authority or PA. Pero meron akong 3 bagay na ipoprove ko dyan sa NTC. Ipoprove ko ang aking legal capacity. Number 2, financial capacity. And number 3, technical capability. Since na mass media ito, TV station yung itatayo ko sa lalawigan ng Cavite, dapat isa akong 100% na Filipino. Isa yan sa mga requirements na i-prove ko doon sa National Telecommunications. Number 2, dapat i-prove ko yung financial capacity ko. Dapat may pera ako. Dapat kaya ko na mag-put up ng isang TV station. Number 3, dapat ma-prove ko na meron akong technical capability. Pagbili ng halimbawa ng equipment, paano ko to bilhin? At syempre, take note, dapat meron akong mga testigo sa bagay na yan, sa pag-prove ko na yan. At saka dapat naka-record, subject for cross-examination. Pasensya na, Bisaya Subject for cross-examination yung mga testigo ko. At syempre, nandyan, merong stenographer dyan. Naka-record yung proceedings. Syempre, karagdagang kaalaman na sa mga tagapanood, yung yung NTC, although yung kanilang administrative function ay under office of the president, pero yung sila quasi-judicial body rin sila Kumbaga, yung mga desisyon diyan base sa batas, yung desisyon diyan, katulad lang yan sa LTFRB Diyan sa NTC, yung mga desisyon diyan appealable sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. Halimbawa, meron akong kaso dyan. Medyo layo ka tayo konti. Kung hindi pabor sa akin, yung desisyon ng NTC, pwede ako mag-appeal sa Court of Appeals. Sakaling talo ako sa Court of Appeals, pwede ulit ako mag-appeal dyan po sa may
Supreme Court. Kaya ibig sabihin, wala pong kapangyarihan yung presidente sa desisyon ng NTC kasi quasi-judicial body sila. Appealable sa korte yung desisyon ng NTC. Anyway, balik tayo doon. Yun yung sinasabi ko kanina. Halimbawa, may batas na ako. Pupunta ako sa NTC. Sabihin ko, NTC, ito na yung batas ko. I-prove ko tong tatlo na to sa inyo. Mag-a-apply ko. Paggawa ko ng istasyon ng TV doon sa Cavite. Ayan, ipoprove ko. Halimbawa, na-prove ko na yung tatlong bagay na yon, yung legal capacity, financial capacity, and technical capability. Halimbawa, example lang na-prove ko na yan, i-issuehan ako ng NTC na ang tinatawag na provisional authority. Siyempre, marami pa kasi akong requirements na dapat ayusin para sa Certificate of Public Convenience and Necessity ko. Sa visa ng provisional authority na binigay nila sa akin, pwede na ako mag-start sa aking istasyon, TV station na gusto kong ipagawa dito sa Cavite. Kumbaga, sa visa ng provisional authority na yon, pwede na ako mag-operate. Ayun, pwede ko nang simulan yung istasyon ng TV ko dito sa Cavite. Pero ang tanong, ano ba yung nangyari doon sa ABS-CBN? Ito, konting balikan lang natin. Kasi, yun na nga po, yung ABS-CBN, noong 1995, binigyan sila ng 25 years na franchise sa ilalim ng Republic Act 7966 na kung saan yung last day or expiration date ng kanilang franchise ay May 4, 2020. Yung kasi hindi sila na-issuehan ng provisional authority kasi nakalagay kasi sa batas natin. Example lang kung meron ka kasing franchise, you have 18 months, pwede ka kasing ma-issuehan ng provisional authority na yung visa noon 18 months at renewable. Pero syempre, paano ka nga naman issuehan ng provisional authority kung yung franchise mo ay expired? Kasi syempre kung wala kang franchise, hindi ka makakuha ng provisional authority. Take note una palagi tandaan natin. Una palagi yung issuance ng franchise bago yung issuance ng provisional authority. Hindi pwede mangyari na mauna kang mabigyan ng provisional authority na wala kang franchise. Yun yung nangyayari ngayon sa ABS-CBN. Kaya sila hindi binigyan ng NTC kasi nga po expired sila. Kaya yung binigay sa kanila CDO. Yun nga lang, yung kasi dito, medyo magulo kasi yung mga taga-gobyerno, iba-iba yung interpretation ng batas. Kagaya halimbawa si Solgen, iba yung sinasabi ni Solicitor General kaysa sa sinasabi nitong Secretary ng Department of Justice. Kumbaga itong ABS-CBN, kumbaga naipit lang. Pero syempre malinaw naman na talagang yung ABS-CBN may pagkukulang rin. Kasi kagaya noon, yung application nila sa 16th at saka 17th Congress. Kumbaga, may mga tinanong sa kanila noon pa na hindi nila kayang sagutin. Kasi dati, sa original nila na franchise or prangkesa, isang istasyon lang yon. Pero, bakit kasi nung nag-renew sila, nagkaroon ng channels, dumami na yung kanilang, kumbaga kanilang istasyon. Ngayon, may ilang mga congressman doon, tinatanong sila or hinahanapan sila ng dokumento ng ibang istasyon nila. Wala silang maipakita. Tapos tinanong sila kung paano na ibalik sa kanila itong ABS-CBN. Kasi nga po, ang ABS-CBN nga po, aware naman tayo na sa panahon ng rehimeng Marcos, kinuha yon ng administrasyong Marcos. Pero take note, yung yung prangkesa, hindi binawi ni President Marcos yun. Kumbaga, yung yung mga assets, syempre nandiyan rin yung Channel 4 before,
Ngayon tinatanong ng ibang mga congressman. Tinatanong sila, ABS, paano yan nabalik sa inyo? And then yung mga assets, syempre dapat, yun ba ay nabilang kung ano yung kinuha ni Marcos, yun lang rin ba yung binalik? Syempre hindi natin alam yan. May mga congressman na nagtatanong, and then tinatanong ng ibang mga congressman, sino ba talaga yung may-ari ng ABS-CBN? At syempre, basic po kasi sa batas, dapat i-declare mo yon, and then sinasabi nila na meron silang mga foundation. Ngayon, ang nabanggit ng ABS-CBN yun, na meron silang mga foundation, since nasa ilalim sila ng franchise, tinanong sila ng ABS, saan yung dokumento nyo sa foundation nyo na yan, saan yung report nyo? Kasi syempre sa ilalim ng batas dapat magkaroon sila ng reporting. Dapat mag-report sila, pero wala silang maibigay na mga detalye, na mga dokumento na i-report. Kaya nga po, doon nagtagal. Kumbaga, doon nagtagal kung bakit hindi sila na-issuehan ng prangkesa. May pagkukulang rin sila, hindi nila naayos. Tapos may mga tanong dyan, ano ba, may na-violate ba si na batas? May kinalaman ba itong si Duterte? Yun yung mga lumalabas ngayon ng mga tanong naman paano nagkaroon naman ng kinalaman dito si President Duterte? Kasi kung tutuusin, yung mga tinatanong ng mga dating congressman, ng mga congressman sa 16th at saka 17th Congress, kung naisagot yun ng ABS, di ba kaalyado nila si Pinoy? Kasi 16th Congress sa time yun ni Pinoy ilan ng Speaker of the House yung nadatna ng application nila sa franchise nila, di ba? Dati sa time yon ni Speaker Alvarez napalitan ni Arroyo, at then ngayon si Aquino naman. Ngayon, kaya ba natin na puwersahin itong mga congressman na, congressman, kumilos kayo. Hindi po natin kaya na puwersahin. We cannot force the congressman to conduct hearings, or mag-approve sila ng mga batas, or mag-enact sila ng mga batas, kasi we cannot force them, or we cannot dictate them to hold a session. Kasi syempre, base sa saligang batas, or sa Constitution, 1985 Constitution, malinaw kasi doon na bicameral Congress tayo. Kaya yung pagbubukas ng Kongreso at yung pagsasara ng Kongreso, sabay yun. At meron silang sinusunod na legislative calendar. Kung baga, kinakalendar yan ng Congress. Pero kung tutuusin nga naman sa mga nangyayari sa observation natin, kung baga, kaya naman gawa ng paraan Pero syempre, dapat gawin rin nila yung part nila. Kung ano yung tinatanong, pwede sagutin. Kung anong hinihingi, kung kaya mong sagutin or kaya mong ibigay, edi ibigay. And then, ito pa, may mga lumalabas na kwento na parang tinanggalan daw ng freedom of the press itong ABS-CBN. Sa pagsasara ng ABS-CBN, parang tinanggalan tayo ng karapatan ng pamamahayag yung ABS. Kung napansin nyo naman po, binawi lang ng ABS-CBN gobyerno yung frequency na inassign sa kanila. Hindi sila tinatanggalan ng karapatang mamamahayag or mag-broadcast. Hindi sila tinanggalan ng mag-broadcast. Kung tutusin, nag-broadcast nga sila via Facebook at saka via YouTube, di ba? Kumbaga, hindi sila pinipigilan mag-broadcast. Binawi lang ng gobyerno ang pag-aari ng estado, yung frequency na ginagamit nila. At saka isa pa, meron pa palang meron pa palang tanong diyan na nung nag-renew sila na kumbaga sa original franchise nila isa lang.
Ngayon, naging maraming istasyon na. Ngayon, hinahanap rin yun ng mga ilang congressman yung dokumento sa mga istasyon na nabanggit nila. Pero wala silang maibigay. Yun po yung mga usap-usapin. Diyan po sa Kongreso ngayon. At saka kagaya ng na banggit ko kanina, ulitin ko yung NTC, hindi natin sila mapuwersa. Kasi sila taga-implement lang ng batas. Taga-implement lang. Kung baga yung buhay ng ABS-CBN nakasalalay po sa Congress. Wala po diyan sa NTC kasi yung taga-NTC taga-implement lamang. Ngayon may mga tanong dito. Kung pwede daw ba, bakit hindi sinunod ng NTC yung Congress at saka Senado kasi may resolution? Hindi nga po pwede na saklawan, baguhin mo yung batas dahil sa isang resolution lang. Kasi syempre, yung batas po ay kaya lang ma-amend sa pamamagitan rin ng pagpasa ng bagong batas. Kumbaga, hindi natin pwedeng magamit itong resolution na to para mabago itong batas na to. Ito pa, meron pang tanong dito. Kung nag-continue yung ABS-CBN, ano yung mangyayari? Base sa batas, pwede pong puntahan ng NTC yung mga istasyon ng ABS-CBN at kunin yung assets in favor of the government. Yun po, pwedeng ma-forfeit in favor of the government. Dahil nga po, pinahinto sila, ulitin ko, dahil nga po yung frequency na ginagamit nila ay pag-aari ng Estado. Kaya dumadaan sila sa Congress para kumuha ng franchise. Kasi nga po, yung Congress ay representasyon ng soberenya. Ayun po. Ano pa yung mga tanong dito? Ito kasi may nagpadala sa atin ng mga tanong in advance. Ulitin ko yung sinasabi ko kanina. Yung resolution is only an expressions of the sentiments of a particular body. Kaya hindi po yun pwede nating gamitin para amendahan yung isang batas, yung resolution. Yun po. Ano pa? Ano pa bang mga tanong? Tanong dito. Sa violation, may violation ba yung ABS? Whether or not na may violation ka, hindi mo pwedeng mapuwersa yung Kamara to amend the law. Kahit 1 milyon pa yung mawawalan ng trabaho dyan. Ito on the commissioner. Ulitin ko po ulit. Ito kasi may nagtatanong kung ano ba talaga pwedeng ma-issuehan ng provisional authority o hindi. Ulitin ko po, ma-issuehan ka lang ng provisional authority kung meron kang franchise. Pero hindi ka pwedeng ma-issuehan ng provisional authority na expired na or wala kang franchise. Hindi pwedeng mauna yung issuance ng provisional authority bago yung issuance ng franchise. Dapat mauna muna yung franchise, Republic Act, bago ka mabigyan ng provisional authority. Yun, si Secretary Guevara, kung maalala ninyo, sinasabi niya na based on equity, ang batas, ang equity ng batas ay applicable lamang po sa walang specific na provision ng batas. Pero ito po kasi, meron. And then, si Secretary Guevara po, kung maalala ninyo, sinasabi niya na hindi sila mag-render ng opinion kasi nga po may private interest na involved dito kasi nga po yung ABS-CBN
ay isang private corporation. Kung mag-issue yung DOJ ng opinion, baka hindi sila sundin, ayon nga po kay Secretary Guevara, at pupunta yung ABS sa courts. Kaya yung dahilan, hindi sila nag-issue ng any resolution. May tanong pa dito, bakit walang court order? Kasi nga po, yung NTC, kaya walang court order, kasi yung NTC ay quasi-judiciary body. Kumbaga, yung mga hearings dyan sa NTC, yung mga decision dyan, ay applicable po sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. Kagaya lang yan sa LTFRB. Yung decision nila can be backed up by the content, and they can call for a public or for a police officers, and they can enforce their decision. Hindi po ito appealable sa Office of the President, although na yung administrative function nila is under sa Office of the President. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, dahil ito ay quasi-decision, pwedeng dalhin sa Court of Appeals yung kanilang desisyon, at saka syempre doon po sa Supreme Court. Yan lang po muna, dahil usaping legal po yun. Ipag-pray natin na sana malagpasan ito ng ABS-CBN, at saka sana makakuha sila ng prangkesa at makabalik na po sila sa himpapawid. Tayo po ay hindi against sa ABS-CBN. Actually, nalulungkot tayo. Yung sa atin lang, nilalatag lang po natin sa inyo ang alam natin na mga pangyayari, bakit nagkaganyan. Sana po kahit paano nakabigay tayo ng konting kaalaman. At muli, mula po sa lalawigan ng Iloilo, ako pa rin po si Kim Charlan Cuna. Magandang gabi, Pilipinas!